What's up mga master? We're going to Sagay. Mananabo kami ngayon ng nukos. Sariwang nukos mga master. Kikilawin natin mamaya. Lulutuin natin pag uwi. Mga alas 8. Dadaong na raw yung mga mangnunukos or mangnukusay. Time check. Mga alas 6. 6:42. Saktong sakto pagdating doon. Meron ng nukos. Kasama natin sa Nukos Adventure si Manong Lalot. Doon tayo sa Sagay, Mananabo. Kita-kits na lang tayo. Linaw. Transition agad tayo dito sa Binoni Port mga master. At parang malinaw yung dagat ngayon dahil maaga pa. Bali may dalawang lungsod pa tayong dadaan bago tayo makarating doon sa Sagay. May mga master kasi na nag-comment at gustong sumama sa ating Nukos Adventure. Siguro ay gagawa na lang tayo ng part 2 dahil emergency yung lakad namin ngayon ni Manong Lalot at kami lang dalawa yung magkasama. Kana lang siguro sa part 2 natin kapag marami tayo para masaya. At habang bumabiyahe nga kami dito ay nadaanan natin yung mga nagagandahang mga Christmas decorations. At andito na tayo sa Lugon mga master, pero nasa unang lungsod pa tayo, ang lungsod ng Mahinog. Bali may isang lungsod pa tayong dadaanan, ang Ginsiliban, bago tayo makapunta doon sa Sagay. At andito na nga tayo sa Ginsiliban. Ito yung tinatawag nila na kilometro 21. Iwan ko kung bakit nila ito tinatawag na kilometro 21 na hindi naman totally 21 kilometers talaga yung distansya nito. Bali mga 30 kilometers lang yung tatakbuhin natin para makarating tayo doon sa Sagay. Napakagandang pagmasdan talaga ng mga ilaw dito sa kalsada, pero nakakatakot din kung ikaw lang mag-isa, lalo na kung masisiraan ka ng sasakyan o mabubutasan ka ng gulong. Wala kasi masyadong bahay dito mga master at marami talaga ang natatakot na dumaan dito. Lalo na noong wala pang ilaw dito ay marami talaga ang umiiwas sa daanan na ito at doon na lang sila dumadaan sa kabilang side ng isla. Bali yung Sagay kasi mga master ay nasa pinakalikod na ng isla kung manggagaling tayo doon sa pinagmula namin doon sa aming lungsod ng Mambahaw. Pero kung mga nukos o pusit ang pag-uusapan ay ang Sagay talaga ang may pinakamaraming pusit. Kalmado kasi yung dagat kapag amihan dito sa likod ng isla, kaya dito siguro yung mga pusit nagtatago. Mga pusit laot pala yung hinuhuli nila mga master, hindi yung mga pusit na nakikita natin sa pamamana o yung mga barawan. At pananabo yung tawag namin sa paghingi o pagbili ng mga pusit na bagong huli, o sa Tagalog ay pagsalubong. Simula pa kasi noong mga unang panahon ay nakasanayan na ng mga taga-isla na manabo ng mga pusit o mga nukos. At sa dami ng mga nukos doon sa Sagay ay hinihingi na lang ng iba yung mga nukos o pusit at pagkatapos ay pinupudtrip. Pero ngayon bihira na lang tayo makahingi dahil napakarami na nang bumibili ng pusit at in demand na ito dito sa Sagay. At andito na tayo sa sentro ng Ginsiliban at yung nakita niyo mga ilaw doon sa tapat ay yan yung Balingwan o nasa Misamis Occidental na yan. I mean Misamis Oriental pala. Diyan tayo dadaan kapag pupunta tayo sa Cagayan de Oro City. At nadaanan na nga namin yung police station. At maganda rin palang mag-dive dito mga master dahil malapit lang sa police station. Madali ka lang ikakarga ng patrol pag ahon mo. Bawal kasi mag-dive dito mga master kapag hindi taga dito sa kanilang lungsod. At na rin doon sa Sagay at sa ilang barangay ng Katarman. Sayang sana kung pwede palang dumayo dito, ay maganda sana mag-dive dito dahil napakalinaw at napakakalmado ng dagat. Baka naman may gustong mag-invite dyan at nang masubukan na natin yung ating bagong kamera. At di rin pahuhuli itong lungsod ng Ginsiliban sa mga Christmas lights at Christmas decorations. Magaganda din yung kanilang ilaw dito sa kanilang munisipyo. Di ako sigurado kung may pa-contest din ba sila dito, pero doon kasi sa lungsod namin ay may contest bawat barangay. At pinutol na natin yung ibang mga video at diretso na tayo dito sa sadya natin at nakarating na nga kami dito sa Sagay. Saktong sakto ay may nakaabang na ng mga nukos o pusit. Siguro may dumaong na dito kanina at sariwang sariwa pa yung mga pusit at hindi pa talaga nalagyan ng yelo. Ito yung pinakamagandang kilawin, yung sariwa pa talaga, at pwede pa rin itong sabawin dahil sa sobrang sariwa pa. Bali 4 na kilo pala yung binili namin ni Manong Lalot at 5 kilo lahat dahil bumili pa siya ng 1 kilo. At sa mga nagtatanong kung magkano yung kilo ay 200 per kilo pala ang bintahan dito kapag sariwa pa. 100 kilo naman kapag hindi na sariwa o may ice na kinabukasan. At naubusan pa ng stock yung binilhan natin kaya pumunta pa sila doon sa kabila para umangkat. At pagkalingon nga natin doon sa may dagat ay may mga papadaong na mga sasakyan na may flasher tayong nakita. Yan yung ilaw nila na ginagamit sa paghuli ng mga pusit. Sa mga taga-isla na gustong bumili pala na mga pusit ay dito
dito lang yan sa Manuyog, sa Sagay. Mayroon din doon sa Balite. At andyan lang sila sa kalsada nakaabang at nagdadala ng mga timbangan. At mga 7:30 to 8, pwede na tayo makabili. At ito yung takbo ng motor natin mga master bago tayo umuwi. Titingnan natin kung ilang kilometro yung tatakbuhin natin mula dito hanggang sa pinanggalingan natin. At pauwi na nga kami ni Manong Lalot at nag-video-video pa rin si Manong Lalot sa mga magagandang mga decorations na nadaanan namin. At para maisama na rin namin kayo sa aming adventure at sa aming magandang munting isla. At sa wakas nakabalik na tayo dito sa aming lungsod ng Mambahaw at andito na tayo sa Tupsan. Ito pala yung Kabiling, yung tawag namin dito. Medyo nakakatakot din yung kalsada na ito dahil walang mga bahay at ang dami pang blind curve. Pero one way lang pala yung kalsadang ito kaya okay lang kahit mag wrong way tayo. At maganda din yung view dito. Kitang kita yung mga ilaw doon sa harap. Lalo na kung umaga ay marami din yung mga nag-video at nag-picture-picture dito. Mukhang maganda din yung lakad natin ngayon mga master dahil madali lang tayo nakabalik. Ibig sabihin madali lang tayo makapagluto at makapaghanda ng ating kinilaw. Siguro nasa wala pang alas 9 kami nakauwi dito sa amin at andito na nga tayo sa lakas at maganda rin yung mga decorations dito. At may dinaanan muna kami dito ni Manong Lalot dito sa may tindahan dahil may bibilhin pa kami. At pagkatapos nun ay umuwi na kami at ito yung nadagdag na kilometro na tinakbo ng motor natin. Nasa mga 30 kilometers yung takbo natin. Ibig sabihin 60 kilometers lahat back and forth para na natin inikot yung buong isla. Yung pusit natin mga master. Kikilawin natin. At ito na nga yung pusit natin mga master, maliliit pa sila dahil hindi pa nalagyan ng yelo. Kapag nalagyan na yan ng yelo at nababad na sa tubig ay bubuka yan at lalaki. Kaya mura na lang yung bintahan kapag nalagyan na ng yelo. May nagkikilaw dito ng buo kaya susubukan natin mga master na isawsaw sa suka at kikilawin natin ang buo. Subukan natin kung anong lasa ng buong pusit. At yun nga medyo nanibago tayo at parang mas masarap yung nilinisan talaga na kinilaw. Pero para sa akin talaga mga master ay mas masarap yung barawan o yung pusit lumot. At sinubukan na rin namin sabawin yung ibang mga nukos o mga pusit. First time din nating makatikim ng sinabaw na pusit. Pinakurat pala yung tawag dito sa mga taga-Sagay o ibig sabihin sa Tagalog ay binigla dahil ibababad mo siya bigla sa mainit at kumukulong tubig na may mga pampalasa. At ayan na nga yung resulta niya. Medyo mapula-pula yung sabaw. At kung napansin yung mga master ay parang bumuka yung mga maliliit na mga pusit kanina. At yung pangalawang putahe naman natin ay yung pinakamasarap na recipe talaga dito sa pusit o nukos, yung kinilaw. Masarap din ito sa adobo pero yung kinilaw talaga yung best dito para sa akin. At ang kagandahan sa pusit na kinilaw natin ay napakasariwa pa talaga. At yung iba ay hindi na nila kinukuna ng tinta o yung ata niya, yung maitim, pero para sa akin ay kunin natin yung tinta para malinis tingnan at hindi madidiri yung mga master natin na manonood. At nilagyan na nga ni madam ng cover-cover o tabon-tabon. Pwede na rin sanang hindi ito lagyan ng tabon-tabon pero para sa amin nasanay na kasi kami na lalagyan talaga ng tabon-tabon kapag kami ay nagkikilaw. Except lang sa mga pusit lumot dahil napakasarap talaga nun kahit walang tabon-tabon. Bali 2 kilo lang pala yung niluto at kinilaw namin at yung 2 kilo naman ay bukas na lang namin lulutuin at aadubuhin natin yon. Napakarami na kasi ng kinilaw natin at baka hindi pa namin maubos dahil kakunti lang kaming kakain. At ayan, minikos-mekos na nga ni madam yung kinilaw at parang handa na yung mga putahin natin mga master kaya tatawagin na natin yung mga kasamahan natin na magmumukbang dito sa nukos o pusit. Atak ng mga kabayan. Hi sa dong. Hi guys. Good Hi. evening. So here we are again eating.
nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng video ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.